ang deal hangga't hindi niya binibigay sa'yo yung payment niya. Okay, uulitin ko. Hindi mo masasabing close deal ang isang deal hangga't walang nangyayaring transaction, hangga't walang nangyayaring pagbabayad ng payment. So ngayon mga mentors, kailangan ang goal natin is makuha natin yung payment ng client and ma-process natin yung order niya. Kasi mga mentors, kapag nakausap mo lang yan, sinabi lang niya sa'yo na next week bibili ko, next month bibili ko, bukas bibili ko, hindi mo pa siya masasabing close deal. Masasabi mo lang siya na close deal kapag nakagkaroon na kayo ng transaction. Pag nakuha mo yung details niya and at the same time, nagbigay na siya sa'yo ng payment. Okay? So ngayon mga mentors, sa inyo ituturo natin. Paano natin nakukuha yung details and yung payment ng mga customers natin. And take note mga mentors, ito pong ituturo ko sa inyo ay even po sa mga taong hindi nyo kakilala. Okay? Even po mga taong hindi nyo kakilala. Ngayon mga mentors, di ba sabi ko po kanina, maraming mga taong nag-negative sa akin. Maraming mga kakilala ko, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, yung sobrang negative sa akin. Ngayon dahil negative sa akin yung mga taong nakapaligid, ang ginawa ko, nag-try ako mag-approach sa mga taong hindi ko kakilala. Okay, sino ba ang mas marami? Ano ba ang mas marami? Kakilala natin o hindi natin kakilala? Di ba? Mas marami yung hindi natin kakilala. So ngayon mga mentors, ituturo ko po sa inyo yan kung paano natin sila nabebentahan. Pero mga mentors, ito po, ang pinakaunang-unang kailangan po nating i-correct is yung mindset natin sa pagbebenta ng products natin. Okay, pa-type nga po, mindset. Okay? Ang pinakakailangan nating i-correct is yung mindset natin. Bakit? Kasi mga mentors, ito po yung dapat na right mindset. Kasi mga mentors, kung hindi tama yung mindset mo, hindi mo mapupush yung product sa mga kakilala mo. Kung hindi tama yung mindset mo, hindi natin sila mako-close deal. So, kailangan tama yung mindset mo, mga mentors. So, ngayon, ano ba ang tamang mindset sa pagbebenta ng products natin? Ano tamang mindset sa pagdi-deal ng mga products natin? Una, mga mentors, ang dapat na mindset mo ay you're helping, not just selling. Okay? Eto mga mentors, ang term natin dito is tutulungan versus peperahan. You're helping, not just selling. Kasi mga mentors, kapag binibentahan mo lang sila, mararamdaman kasi ng client yan na nagiging over-pushy ka na. Kapag naramdaman ng mga client na binibentahan mo lang sila, over-pushy ka lang sa kanila, hindi sila bibili. Pero kapag naramdaman ng client na genuine ka, na gusto mo silang tulungan, dun mo mako-close yung deal. So, kailangan mga mentors, ang mindset mo is tutulungan mo siya sa health concern niya, tutulungan mo siya mabago yung buhay niya. And yung sagot para mabago yung buhay niya is yung products natin. Okay? Kailangan mga mentors, una, you're helping, not just selling. Hindi ka lang basta nagbebenta. Tinutulungan mo sila. Okay? So, okay, mga mentors, number two. Number two po, every objection is an opportunity to educate. Sino po dito mga mentors na nakakaranas ng sobrang daming objection ng client? Pa-type 3. Pa-type 3 po kung sino nakakaranas ng sobrang daming objection ng clients. Ngayon mga mentors, ito po, pagdating sa objection. Pagdating sa objection, hindi po ibig sabihin niya na negative kagad sa'yo yung client. Kapag maraming objection ang client, mga mentors, mas interested po sila. Bakit? Kasi mga mentors, hindi naman sila magtatanong kung hindi sila interested. Okay, ulitin ko. Ang objection mga mentors ay hindi po yan para lang i-negative ka, para lang hindi sila bumili sa'yo. Karamihan po sa mga objection mga mentors is curiosity po sa kanila yon, question in mind nila yon, na kapag nasagot mo, dun sila bibili. Ibig sabihin mga mentors, hindi mo dapat iwasan yung objection. Ang dapat mong gawin, masagot mo yung objection. Ulitin ko, ang objection mga mentors ay hindi mo dapat iwasan. Ang kailangan, masagot mo siya. Ngayon, every objection mga mentors is an opportunity to educate. Bakit? Kasi kaya nga po sila may tanong, question in mind nila yon. Pero mga mentors, kapag nasagot mo yon, yung question in mind nila, na-educate mo sila kung ano ba yung meron sa products natin. Kung paano sila matutulungan ng barley. Kaya mga mentors, ito din po, important din na nagte-training tayo. Important din na nagpa-plug in ka sa mga product knowledge natin. Important na nagpa-plug in ka sa mga trainings natin. Sino po dito mga mentors since day 1 nandito na sa Zoom natin? Sa masterclass natin, product masterclass. Pa-type 1. Kung since day 1, kay Mentor Franz pa lang nandito ka na. Okay? Kasi mga mentors, ano po ba mga topic doon? Product knowledge. 'Di ba? Ngayon mga mentors, yun po kasi yung magagamit mo para ngayon masabi mo sa mga clients mo kung paano magiging effective sa kanila yung product. Okay?
Kaya mga mentors, important na nagte-training tayo kasi dun po natin masasagot yung objection ng mga clients natin. Okay? So next natin mga mentors, number 3. Conversion is a step-by-step process, not magic. Okay? So, ba't hindi siya magic? Syempre, hindi naman pag in-offer mo kagad, bibili kagad sa'yo yung client. Hindi naman pag in-offer mo sa kanya yung barley, automatic, magugustuhan niya kagad yan. Hindi, ngayon mga mentors, yung barley natin, kilala na siya, tama? Yung products natin, marami na nakakaalam dyan. Ine-endorse yan ng mga kilalang artista, ine-endorse ng mga ambassadors. So, marami na nakakilala. Pero mga mentors, kahit marami na nakakaalam sa product natin, kung hindi mo alam kung paano ipapaliwanag yung product, di pa rin sila bibili. Ngayon mga mentors, ang conversion po kasi ay hindi siya magic na pag in-offer mo, bibili ka agad siya. It is a step-by-step process. Meron po tayong flow. Okay, pa-type nga po, flow. Meron tayong flow. Ano ba yung flow? Agos. 'Di ba mga mentors, sa ilog naman ganun din. Kunwari sa ilog mga mentors, ang agos niyan papunta lang sa isang direksyon. 'Di ba? Hindi naman pwede na sabay na magkaibang direksyon ng agos ng ilog. 'Di ba sa isang ilog papunta sa kaliwa, yung isa papunta sa kanan. Iisa lang flow niyan. Possible mga mentors kapag nag-high tide, naglo-low tide, nag-iiba yung flow niya. Pero mga mentors, ang point ko dito, kapag ikaw nagbebenta ka, kailangan meron kang flow. Kailangan isang daloy lang siya, hindi pa bago-bago. Yung sasabihin mo sa isang client mo, yun din yung sasabihin mo sa panibago mong client. Ngayon, kapag na-master mo po yung flow, doon ka na maraming mabebentahan, doon ka na maraming madideal na products. Kaya kailangan ma-master mo yung flow mo. Okay? Tandaan niyo po mga mentor, sa sales po, ang nagko-control ng conversation ay ikaw. Ulitin ko, ang nagko-control ng conversation ay ikaw, hindi si client. Ulitin ko po, baka hindi tumatak, para mas tumatak. Sa sale conversation, ang nagdi-dictate ng flow ay ikaw, hindi si client. Kaya mga mentors, importante po na meron kang flow and alam mo yung flow kung paano mo sila mako-close deal. Ngayon, question, paano yun, Mentor Josh? Paano po yun? Minsan kapag kausap ko yung client, napupunta sa ibang topic kasi may question siya. Okay lang, kung may question siya, sagutin mo yung question niya, pero kailangan maibalik mo siya ng maibalik dun sa flow. Para po kasi yung funnel. Okay, para yung funnel, para yung embudo. Sino po dito nakakalam ng funnel or embudo? Pa-type 1. Pa-type 1 po kasi nakakaalam ng funnel or ng embudo. Okay? Ngayon mga mentors, di ba yung embudo, galing po sa parang sobrang broad, sobrang laki nung taas, papunta siya sa mas maliit. Ngayon mga mentors, imagine niyo yung dulo ng funnel, yung dulo ng embudo, yun po yung closed deal. Dito sa taas mga mentors, medyo broad pa siya. Pero ang goal mo, malid mo siya papunta dun sa dulo. Yun po yung tinatawag natin na conversion. Ganun din po yung flow. Kailangan meron kang step by step. Yan din po ituturo natin sa inyo. Ngayon mga mentors, ano ba yung step by step sales conversion natin? Ngayon, sa pagkuha po mga mentors ng pagkuha ng clients, meron po tayong iba't ibang way. Meron tayong organic marketing and paid ads. Okay? So ngayon mga mentors, pareho naman po ito magagamit kahit ano naman yung gamitin mo. Organic marketing or paid ads, magagamit mo po itong ituturo ko sa inyo. And ito naman yung step by step natin sa sales conversion. Okay? Patay ready kung ready ka na marinig kung ano yung step by step natin sa sales conversion. Patay ready. Okay? So ngayon mga mentors, ang first step po natin diyan is lead generation. Okay? Lead generation. Ano ibig sabihin ng leads? Ang leads, yan po ay isang term lang din sa prospect. Okay? Prospect generation. So meron tayong iba't ibang way ng pagpo-prospecting maski sa pagbebenta lang. Pwede ka po mga mentors mag-prospecting sa Facebook group, pwede ka po mag-prospecting sa Facebook ads, pwede ka mag-random message, iba't ibang way po ng prospecting. Okay? Kaya mga mentors, kailangan alam mo din i-maximize kung ano yung mga meron ka. Okay? Kasi mga mentors, marami po ako naririnig. Naku, Mentor Josh, nabentahan ko na po lahat ng kakilala ko. Naalo ko na po lahat ng kakilala ko. Naalo ko na po lahat ng kaibigan ko, ng mga kamag-anak ko. Wala na po akong mabentahan. Okay? Kaya mga mentors, importante na meron kang lead generation. Meron kang ibang pinagkukuha na ng prospects aside sa mga kakilala mo. 'Di ba? Uulitin ko mga mentors dahil mas marami yung hindi natin kakilala kaysa sa kakilala natin. Ngayon mga mentors, paano ginagawa natin diyan? Hindi mo kakilala. Okay? Ngayon mga mentors, 'di ba? Sabi ko kanina, pwede mong mabentahan yung hindi mo kakilala.
Pero paano mo mabebentahan yung hindi mo kakilala? Eh, hindi mo nga sila kakilala. Simple lang. Okay? Simple lang. Paano mabebentahan yung hindi mo kakilala? Para mabentahan mo yung hindi mo kakilala, magpakilala ka. Okay? Yun lang yun mga mentors. Sobrang simple lang. Kahit hindi mo sila kakilala, magpakilala ka lang. O halimbawa, kagaya ng kinuwento kanina, may nag-share po kanina, hindi ko lang maalala kung sino, na na-interview ng host natin, nagbabahay-bahay sila. Nagbabahay-bahay sila mga mentors, hindi naman nila kakilala yung napuntahan nila, pero nagpakilala sila. Ang introduction nila, pinadala daw sila ni Miss Maritone Fernandez para wala nang ma-fake na barley. Kasi marami nag-fake na barley online. Nagpakilala sila na distributor sila ng IM Worldwide. So magpakilala ka lang din, huwag kang mahiya, magpakilala ka lang. 'Di ba ganun din naman mga mentors yung mga kakilala mo dati? Yung mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo ngayon, hindi mo naman sila kakilala dati. Nagpakilala lang din kayo sa isa't isa. Ganun lang din mga mentors, magpapakilala ka lang din sa mga hindi mo kakilala. Pwede ka magbahay-bahay, pwede mong i-approach kahit sino makasalubong mo. Basta magpapakilala ka lang. Okay? Ngayon mga mentors, isa po nga yun sa mga effective script, pwede nyo sabihin na pinadala kayo na pinadala kayo ng company ng IM Worldwide para maiwasan yung mga fake. Kasi marami ng mga nagkalat ng fake online. So ikaw, pinadala ka ng company para ngayon, maiwasan na yung pagbili ng fake sa online. Isa po yan sa mga way ng lead generation kahit hindi mo kakilala. Okay, mag-introduce mo lang yung sarili mo. Magpakilala ka lang. Kahit hindi mo sila kakilala, magpakilala ka lang. Okay? So ngayon mga mentors, ngayon kapag meron ka ng prospect, meron ka ng leads na nakausap mo. Ngayon mga mentors, ganito po 'yan. Ang goal mo lang po kapag hindi mo sila kakilala, magkaroon ka lang ng conversation starter. Okay, anong conversation starter? Mag-start ka lang na magkaroon na kayo ng anong usapan. So mga mentors, yun lang. Kapag nag-start na kayo magkaroon ng usapan, dun mo lang unti-unti ipapasok yung barley. Okay, so next step natin mga mentors, after mo makuha yung leads, after magkaroon ng prospect, is initial contact or engagement. O halimbawa, may nakasalubong ka. O kaya naman, kunwari sa bahay, kailangan na may initial contact, kagaya ng sinabi ko kanina. Papakilala ka lang, introduce mo lang yung sarili mo. Ganun ka simple mga mentors, introduce mo lang yung sarili mo. Pakilala ka lang na distributor ka ng IM Worldwide. Okay? Ngayon mga mentors, pagpasok mo doon, kailangan din medyo magpupuri ka din muna sa kanila or ipe-praise mo lang din kunwari. Kunwari mga mentors, hindi mo siya kakilala, pinuntahan mo sa bahay. Sabi mo, wow, ang ganda naman po ng bahay niyo, ma'am. Nakita ko po yung mga pictures po dito sa dingding nyo. Ano, mga anak nyo po ba to? Mga ganang simple engagement lang, simple conversation. Eh, paano naman sa online? Sa online mga mentors, pakilala ka lang na distributor ka ng barley. Tanungin mo kung meron silang health concern. Magkaroon ka lang ng engagement. After mo magpakilala, yun yung first step mga mentors, magpakilala ka. Siyempre, hindi ka papansinin yan kung hindi ka nila kakilala. Kaya important na ang first step mo ay magpakilala ka, then after nun, magkaroon kayo ng engagement sa isa't isa. Magkaroon kayo ng conversation sa isa't isa. Okay? Yun po yung first two steps. Una, magpakilala. Then after that is magkaroon ng conversation. Number three, build rapport. Okay? Sa build rapport mga mentors, magkikwentuhan lang po kayo. Yun lang po yung sa building rapport. Pero sa building rapport mga mentors, kailangan po makuha mo yung kung may sakit ba yung kausap mo. Or kung may kakilala ba siyang may sakit na may kailangan ng product natin. Pero hindi mo directly sa tatanong ha. Sa building rapport mga mentors, hindi mo directly tatanong na meron po ba kayong sakit? May sakit po ba yung magulang mo? May sakit po ba yung nanay mo? May sakit po ba yung tatay mo? Hindi mo siya direct na itatanong. Sa building rapport mga mentors, di ba nagkikwentuhan kayo, kamustahan, kikilalanin yung isa't isa. Ngayon, bigla mo lang ipapasok sa conversation. By the way pala ma'am, tanong ko lang, dito po sa lugar nyo, karamihan po ano po yung health concern? Marami po ba dito may diabetes, cholesterol, blood sugar? Karamihan niya mga mentors sasabihin, ay, yung nanay ko mataas yung blood sugar. Ay ako, meron akong sakit sa bato. So ngayon mga mentors, unti-unti na nilang sinasabi yung sakit nila dahil sa pagbi-build mo ng rapport. Hindi mo directly sinabi, sila directly tinanong kung meron silang sakit. Pero mga mentors, kung online at kung chat lang, pwede mo pong directly itanong. Ako mga mentors, kapag chat lang, directly kong tinatanong, lalo na kung di ko kakilala, ma'am, tanong ko lang po, meron po ba kayong health concern para po mas ma-assist ko kayo? Okay? Gano'n ako sa online mga mentors, direct kong tinatanong kung meron silang health concern para mas ma-assist ko sila. Lalo naman sa online mga mentors, mostly yan, sila yung nag-i-inquire, sila yung lumalapit. So, interested sila. Kaya tinatanong ko na kagad kung meron silang health concern. Pero kung hindi ko pa kakilala yan, at nakasalubong ko lang,
nakikipagkwentuhan mo na ako, tapos indirect question kung may kakilala siyang may health concern. Okay? Yun po yung first 3 steps natin. Ano ulit yung first step? Magpakilala. Second step mga mentors ay, sige nga po, ano po yung second step na sinabi ko? After magpakilala, ang second step po ay magkaroon ng initial conversation. Okay? Initial conversation. Number 3 mga mentors is building rapport. Sa building rapport, kailangan malaman mo kung ano yung problem niya kung meron silang health concern. Okay? Yun po yung first 3 steps natin. Ulitin ko mga mentors, i-take down notes nyo po kasi po ito po ay flow. Kagaya ng sabi ko kanina, kailangan step by step mo siyang magawa. Kasi kapag hindi mo siya step by step nagawa, maliligaw yung usapan ninyo. Para nga po siyang funnel na ililid mo siya papunta dun sa dulo. Kaya mga mentors, ilista nyo. Number 1, magpakilala. Number 2, initial conversation. Number 3 is building rapport. Okay? Ngayon, kapag nakuha mo na yung kailangan niya, nakuha mo na meron siya sakit. Number 4 is i-present mo na sa kanya yung products. I-present mo na sa kanya yung barley. Okay? Ngayon mga mentors, pwedeng kahit hindi mo muna i-present yung negosyo kung product pa lang naman siya, pero mga mentors, paano natin i-present yung product? Kailangan po, ma-bridge natin yung gap. Patype po, bridge the gap. Patype dyan sa chat box, bridge the gap. Okay. So mga mentors, ano yung bridge the gap? Para lang po yung may para po yung may dalawang isla lang. Okay, paano yung dalawang isla? Meron sa kaliwa, meron sa kanan na isla. Ngayon mga mentors, ito yung problem ng customer mo. Ito yung problem ng customer mo. Ito yung gusto niya mangyari. Ito yung gusto niya ma-achieve. O halimbawa, yung client mo, mataas ang diabetes niya. Nandito yung problem niya. And ito yung gusto niya mangyari. Ito yung gusto niya maging result. Bumaba yung blood sugar level niya. Pero sa pagitan niya ng mga mentors, merong gap. Merong pagitan yan. So, hindi sila magka-connect. Ngayon mga mentors, ang goal mo is ma-bridge yung gap. Ma-connect mo yung problem niya dun sa solution. Ano yung magko-connect? Ang magiging connection po is yung barley para makuha niya yung desired outcome niya. Yun po yung tinatawag na bridging the gap. Dun mo na ngayon ipe-present yung products. Okay? Paano siya? O halimbawa, nalaman mo, ay, yung sinabi nung sa building rapport mo, nalaman mo na may sakit yung mama niya sa sa blood sugar kunwari. O siya mismo meron siyang cholesterol, mataas ang cholesterol niya. Ibi-bridge mo ngayon yung gap. Sasabihin mo ngayon, kunwari may ka-conversation ka, sabi sa'yo, ay ako mataas yung blood cholesterol ko. Tapos yung mama ko mataas yung blood sugar. Ngayon, pwede mong i-present na yung product, i-bridge mo na yung gap. Sabihin mo, ay sakto po, ma'am. Kasi po, meron po akong alam na product na pwedeng makatulong sa inyo. Ito po yung product po ni Maritoni Fernandez, yung barley. Marami na po itong natulungan ng mga kagaya niyo po na mataas ang cholesterol at mataas din po yung blood sugar level. Sobrang dami na pong testimonies. Ito po kasing barley, meron po siyang beta-glucan, meron po siyang 68 micronutrients na pwede po makatulong sa inyo na mapababa po yung blood sugar level ninyo. Marami na po itong mga testimonies na kagaya po ng sa health concern nyo. So, ipe-present mo na ngayon sa kanya yung product. Pwede mo rin sabihin na recommended po ito ng mga doctors kasi po napag-aralan din po siya ni Dr. Hagiwara from Japan. Yun din po mga mentors, isa po yun sa mga sinasabi ko para wala na siyang objection. Di ba minsan ganun po. Sino po dito mga mentors nakaranas na sinasabi ng client na itatanong ko muna sa doktor ko, pa type 1. Sino po nakaranas na niyan? Yung sinabi ng client, tatanong ko muna sa doktor ko, type 1. Ngayon mga mentors, ganito po siya. Sa product presentation, sinasabi ko na kagad na recommended siya ng doctors. Ngayon, o halimbawa, sasabihin ko agad sa kanya, ma'am, alam niyo po ba yung barley natin? Ito pong amazing barley ay recommended din po ng doctors. Isa na po dito si Dr. Hagiwara from Japan. Siya po, pinag-aralan po niya iba't ibang klaseng halaman and na-find out po niya na ito po yung pinaka-nutritious out of all plant foods. So, doon pa lang mga mentors, basag na yung objection niya na itatanong niya muna sa doktor. Kasi sinabi ko na recommended na rin siya ng doctors, which is true naman. Pinag-aralan naman talaga siya ni Dr. Hagiwara. 'Di ba? So, hindi ka naman nagsinungaling. Totoo naman yung sinabi mo. Ngayon, kailangan ma-present mo na sa kanya yung products, ma-present mo na sa kanya kung paano siya matutulungan ng barley. Okay? So, yan po yung ika-4 na step. Ipe-present mo na sa kanya yung products, bridging the gap. Okay, so number 1, magpakilala ka. Number 1, magpakilala ka. And wait lang po.
Okay, eto mga mentors, number one, magpakilala ka. Number two po is initial conversation. Magkaroon na muna kayo ng initial conversation. Number three is building rapport. Ang goal mo sa building rapport is malaman mo yung problem niya. And number four is product presentation. You will bridge the gap na. Okay, susulat niyo po mga mentors, parang ngayon meron ng flow. Hindi direct offer ka kagad ng product. Kasi kapag direct mo kagad in-offer yung product, hindi ka papansinin yan. Sinabi mo kagad doon na first time mo makasalubong, hello po ma'am, meron po akong barley dito, baka po gusto nyong bumili. Pwede po to sa mga may diabetes, mataas ang cholesterol, hindi bibili yon. Kailangan mga mentors, yun yung flow natin. Number one, magpakilala ka. Number two, initial conversation. Number three, build rapport para malaman mo yung problem niya. And number four is product presentation to bridge the gap. Okay, nasundan po ba mga mentors hanggang number four para makapag-proceed tayo? Pa-type IM kung nasundan. Okay, pa-type IM mga mentors kung nasundan. Okay, so ngayon mga mentors, proceed po tayo. Ngayon, kahit na ma-breach mo na yung gap, minsan may mga objection pa rin yan. May mga question pa rin yan. Ulitin ko mga mentors, objection po, hindi po yan negativity lang na ayaw bumili ng tao. Mostly po dyan mga mentors is meron silang question na nasa subconscious mind nila na hindi nila alam na ano, na kapag nasagot mo ay doon sila bibili. Kaya kailangan mga mentors, malaman mo yung paano mag-handle ng objection. Kailangan mga mentors, masagot mo yung mga questions nila. Okay, simple lang naman mga mentors sa handling objection ng product natin. Kailangan lang, alam mo lang yung benefits ng product. Kailangan meron ka lang knowledge about our products. So kaya mga mentors, kailangan umattend ka ng mga trainings and mga product knowledge natin. Okay, para ma-handle mo yung objections nila. Ganun lang po kasimple mga mentors sa handling objection. Okay, para alam mo kung paano mo sasagutin, paano makakatulong sa kanila. O halimbawa, tinanong sa'yo ng client, ang client mo may diabetes, tinanong ka, ma'am, ay paano ba yun makakatulong sa diabetes? Paano ba yung makakatulong sa blood sugar level? Hindi po yun, negativity yun mga mentors na na tinetest ka lang nila. Mostly yan mga mentors, ay curious talaga sila paano makakatulong. Eh, paano kung di mo nasagot, eh di hindi nabibili yung client. Kaya kailangan mga mentors, alam mo kung paano sasagutin yun. Ma-handle mo yung objection nila para ngayon ma-convert mo sila into sale. Okay? Kung hindi mo pa alam kung paano makakatulong yung barley mga mentor sa diabetes, kailangan umattend ka ng product knowledge. Hindi lang yan mga mentors dahil sa 68 micronutrients, hindi lang yan dahil nakaka-boost siya ng immune system, meron po siyang process. Paano nakakatulong yung barley sa mga may diabetes? Paano siya nakakatulong sa mga may cholesterol? Meron siyang process sa katawan natin. And ngayon, kapag na-inform mo yun sa client, dun sila bibili. Okay? Kaya kailangan mga mentors, alam mo din po talaga. Okay? So now mga mentors, isa din po sa mga effective way po para ngayon ma-convert mo yung isang client into sale is use testimonies. Kailangan nagpapakita ka ng testimonials. Okay, kailangan nagpapakita ka ng mga taong natulungan sa mga specific health concerns na yon. Kaya mga mentors, kailangan sa cellphone mo meron kang album. Meron kang album ng mga testimonies natin. Sino po dito mga mentors merong album ng mga testimonies? Pa-type 1. Type mo dyan sa chat box kung meron kang album ng mga testimonies. Okay. So mga mentors, yung ano po na yan, yung album po na yan, hindi po yan design na. Yung album po na yan, ginagamit mo po yun para ngayon, ma-convert mo into sale yung clients. Ginagamit niyo po yung mga mentors para po ma-convert into sale yung clients para ngayon mag-pay in sila. Kasi mga mentors, kahit in-explain mo po ko sa kanya, kunwari, in-explain mo lang sa kanya na kahit recommendation ng doctors, kahit na-explain mo sa kanya paano nakakatulong sa kanya yung barley, pero mga mentors, minsan, hindi pa rin sila naniniwala hanggat hindi sila nakakakita ng proof. Kadalasan nga po mga mentors, di ba sinasabi nga natin, to see is to believe. Ganyan din po yung mga clients natin. Gusto nilang makita muna. Gusto nila muna makakita ng proof. And isa po sa mga proof mga mentors is testimonies. Okay, kailangan magpakita ka sa kanila ng testimonies na natulungan sila ng product. Okay? So ngayon mga mentors, syempre sa testimonies, kailangan yung makaka-relate yung client. Baka mamaya yung client mo, mataas ang blood sugar, pero ang pinapakita mo, mataas ang cholesterol. So kailangan yung appropriate dun sa health concern ng client. Pakita mo sa kanya yung testimonies na natulungan sila. Okay? Use testimonies. Ngayon, saan makakakuha ng testimonies? Sa Facebook, mga mentors. Kung wala ka pang compilation ng testimonies, marami ka makikita sa Facebook. Search mo lang mga mentors sa Facebook, type mo doon sa search bar. O halimbawa, barley. O halimbawa, diabetes. I am barley diabetes testimony. Type mo lang sa search bar sa Facebook, may makikita ka ng testimonies.
Cholesterol, ganun din. Lagay mo sa search bar sa Facebook, I am Barley Cholesterol Testimony. Para ngayon, tas ngayon, isave mo siya, gawin mong album para kapag may mga clients na nagtatanong sa'yo, mapapakita mo yung testimony. Okay? Patype nga po testimony kung nasundan po tong ating slide na to. Patype po testimony. Type po dyan sa chat box, testimony. Okay? So mga mentors, make sure to use testimony para mas maniwala sila sa'yo. Okay, recap lang po mga mentors. Ano po yung number one sa pagbebenta natin sa product, sa sales conversion po natin? Number one mga mentors is, magpakilala. Okay, introduce yourself. Number two, initial conversation. Okay, number three, build rapport. Number four, present the product. And number five is use testimony. Okay, ngayon, kapag